patong-patong na kaso ang isasampa ng pamunuan ng Eat Bulaga. Laban sa dati nilang kasamahan na si Anjo Iliana, ito ang napag-alaman ni Christy Fermin. Base na rin sa kanyang sources, anumang araw mula ngayon ay isasampa na umano ito sa hukuman. Ayun pa sa ulat, iisa-isahin umano ang mga kaso ni Anjo base na rin sa mga individual niyang ginawa ng kwento. Kaya kung susumahin, ay hindi lang isa, kundi marami ang nakaambang na kaso ang dapat sagutin at harapin ng dating dabarkad sa hukuman. Dito na tayo sa napakahalagang topic natin ngayon, yung kay Anjo Iliana. Alam mo, Romel, may nagbalita sa akin, kasado na yung mga demanda laban sa kanya ng TVJ Productions, ng Eat Bulaga. Pero ang alam ko, tinilad-tilad. Tinilad-tilad yung cyber libel, yung defamation, at saka slander. Kung sino yung lahat ng siniraan niya, merong individual na kaso laban kay Anjo. Ganun ang alam ko, ha? Ganun ang alam ko. Pero po pwede rin naman na pag-isahin na. Di ba? Oo. Ganun yun eh. Yung paano yun, nanay? Paano yun, nanay, kung isa-isa pa? Paano ang mangyayari kung sakasakaling isa-isa sila yan? Niya lahat yun. Kunwari, dinimanda siya ni Jose Manalo at saka ni Mergin. Dinimanda siya ni Senate President Tito Soto, ni Bossing Vic Soto, ni Joey De Leon. Tapos isa-isa ulit sa mga dabarkads na ginalaw niya at siniraan niya. A-attendan niya lahat yung ano na yun, yung hearing na yun. Diyos ko. Individual, di ba? Ang hirap niyan. Maliban na lang kung mag-aano yung abogada niya ng motion for kumbaga pagsasama-samahin na lang. Ganon. Isaan na lang. Pero palagay ko hindi eh. Hindi mangyayari yun. Palagay ko lang yun ang aking duda doon. No. Pero ay nako. Eto sabi nga ni Miss Nags, Anjo, itikong mo na lang ang bibig mo. Agad mo nang itigil ang paggagawa pa ng mga pampublikong pahayag. Ipadaan mo na lang lahat ng komunikasyon mo sa iyong legal attorney at tumuon ng gusto sa pagpapagaan sa mga kasong libelo at paninirang puri na kasalukuyang kinasasangkutan mo. Yan ang sabi ni Miss Nags ng Belgium. Yan yon. Ang hirap pagka may motion for consolidation, mas makakatipid siya ng oras at saka pera. Di ba? Alam na ang bawat mag-send sa'yo ng abogado, may talent fee yan. Mahihirapan siya dyan. Ayan. Tama lang po yan, Nay. Bigyan ng leksyon ng madala. Sa bilibid na po siya mag-request sa mga stars. Okay. Napakatagal na panahon pa nito, Dan Clavesillas, bago meron pa tayo sa piskalya. Aakyat pa yan sa lower court. Tapos pag natalo siya doon sa promulgasyon, may Court of Appeals pa. Meron pang Supreme Court. Baka yun na inaasahan ni Anjo na hindi naman siya agad-agad na mananagot. Pero Anjo, tandaan mo yan. Pag individual ang binigay na sa'yo, na demanda, nakakaloka yan, di ba? Naku, eto na yung mga araw na hindi na sa magpapakatulog. No, yung mga ganitong mga isip-isipin niya na kung anong susunod na mga hakbang na gagawin sa kanya ng dabarkads. Diba? Yung produksyon na sinabi niyang meron daw sindikato sa loob, panirang puri po yan, napakalinaw pa sa tubig sa batis. Okay. Sabi ni Paulo Ubalde, Nanay, sana po bago matapos ang taon, masampahan na po ng patong-patong na kaso para tuluyan na yung manahimik. Tumigil na sa pagtahol si Anjo Iliana, sabi niya. Tapos sabi ni Dan, naku Nay, dapat po pala kalembangan itong si Tutut ng 10 bell ng sabay-sabay. Ay naku, hindi siya tatablan ito. Hindi siya tatablan. Sabi ni Tita Ace ng Pet Market, binabati po kayo ng mga aso at pusa sa pet market, Nanay. Pati ang mga pets ay kinakabahan dyan kay Anjo Iliana. Ayan na, mag-aani ka na sa mga pinaggagawa mo. Hay, nako, hanggat maaga pa, palagay ko humingi ka na ng tawad. Lagot ka na niyan. Humingi na ng tawad, Tita Ace, kasi nga galing ka sa Thailand. Di ba? Hindi ko alam na humingi na siya ng tawad, pero sinabi niya, ako, hindi ko babawiin yung lahat ng mga sinabi ko dahil totoo yun. At kapag hindi raw inurong
ng TVJ at ng Itbulaga ang demanda sa kanya, magkakaroon ng mga pasawa. Hindi raw nung daw una, rebentador lang ang pinaputok niya. Ngayon daw, sawa na. May sasabugin daw siyang maraming kwento at mga nagaganap sa loob. Alam daw niya yan dahil nandyan siya. Sabi niya, paano anong panghihingi ng tawad yun? At Meron saka yung sinabi niyang nakakaloka na yun, talaga yung magkasama ngayon, naku, Oo. maghihiwalay yan. Diyos ko, ano ba Totoo. yun? Alam mo, paminsan-minsan lang magpadala ng mensahe si Tita Nina Aquino. Ang sabi niya, gumawa ng multo si Anjo. Wala nang ang pera, gumawa pa ng gastos. Hindi na lang manahimik. Totoo. Yung multo, kadalasan, kinatatakutan natin yan, yung sarili nating multo. Totoo yan. Alam mo, si Tita Ace, nag-vlog sa Thailand. Tama ka, Tita Ace. Masusungit. Masusungit talaga yung mga tindera na aso. Kasi hindi na nga marunong mag-English. No. Ginagano pa. No Manila, no Philippines. May mga ganun pa. Ang No ganda touch, no touch, no touch. Oo, sabi ni Toby Morabe, happy weekend po na, Kuya Romel. Kung ako sa iyo, Anjo, manahimik ka na lang. Wala ka talagang laban sa Tito Vic and Joey at buong Dabar Cats. Magbago ka na, Anjo, habang maaga pa. Sabi yan ni Toby Morabe. Ay, concern. O, ayan. Sabi, Anjo, baka ang bunganga mo ang tuluyang sumabog. Sabi naman ni Wating-Wating Anjo Iliana, paramihin mo pa ang mga stars mo para may pambayad ka sa mga abogado mo. Che, sabi niya. Sabi ni Paolo Balde, nai-agree po ako, mas marites sa mga lalaki, lalo po ang mga nakatambay sa kanto, sa may tindahan at sa mga inuman. Marami, sabi ni Paolo Balde. Kasi ito ang de-primera kang chismoso dyan. Okay, Anjo, manahimik ka na lang. Ikaw ang gumawa ng malaking problema mo, pinasok mo yan. Ayan, magdasal ka na, ask for guidance, sabi ni Ira Mejia. Ay, ang dami talagang ano. O, dito na May mga bubulong-bulong sa akin na talagang gusto daw akong diinan dito sa ikakaso sa akin ng Tito Vic and Joey. Ay ako pa humingi ng pasensya sa kanila. Hanggang ngayon humingi ako ng pasensya kung pwede magkapatawaran. Yan naman ang turo sa mga pinupuntahan yung misa. Pero ang nakarating sa akin, hindi, babakbakan daw ako. Ididiin ako. Ewan ko hanggang saan yung kaso ko. Gusto nila ikulong pang habang buhay. Hindi ko alam. Ayoko sana nito. Kaya, again, nakikiusap ako sa management, kay Tito Vic and Joey. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong koneksyon. SP speaker nga yan si Tito Sen ang daming koneksyon yan. Lalaban na ako. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Kasi we are talking about immorality inside Itbulaga. Alam yung sabihin ng immorality? Yung may asawa na, tapos pumapatol pa sa may asawa na. Di ba? Matindi yun. Matindi yun.